Alam mo ba na ang mga kinakain mo ay maaaring makasama o makatulong sa kalusugan ng iyong atay? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na pagkain na dapat mong iwasan kung may fatty liver ka. Kung ikaw ay na-diagnose na may ganitong kondisyon, mahalaga ang tamang pagbabago sa dieta upang suportahan ang kalusugan ng iyong atay at maiwasan ang dagdag na taba. Tara't alamin natin ang mga detalye. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Number 1. Ang mga pritong pagkain at maalat na pagkain. Ang mga pagkain ito ay mataas sa kalorya at kadalasang nagdudulot ng labis na timbang na karaniwang sanhi ng fatty liver disease. Ang labis na sodium mula sa maalat na pagkain ay maaaring magdulot ng pag-ipon ng likido at dagdag na panganib sa atay. Upang protektahan ang iyong atay, limitahan ang mga processed meat tulad ng bacon, deli meats, canned soups, pre-packaged meals, at mga maalat na merienda. Pumili ng mga low-sodium na alternatibo. At kapag nagluluto sa bahay, gumamit ng sariwang sangkap, herbs, at pampalasa para sa lasa. Number 2. Ang mga processed at packaged foods. Ang mga pagkain ito ay karaniwang puno ng hindi malusog na taba, dagdag na asukal, sodium, at mga artificial additives. Lahat ng ito ay maaaring magdulot ng labis na timbang, insulin resistance, at pamamaga sa atay. Kasama dito ang mga processed meats tulad ng sausages at hot dogs, packaged snacks tulad ng chips at crackers, frozen meals at fast food. Upang mapanatili ang kalusugan ng iyong atay, mas mabuting iwasan o limitahan ang mga ganitong uri ng pagkain. Number 3. Alak. Isa ito sa pinakamalaking salarin pagdating sa fatty liver disease. Ang alak ay maaaring magdulot ng pamamaga at malubhang pinsala sa mga selula ng atay na nagre-resulta sa pag-ipon ng taba sa atay. Kahit ilang araw lang ng matinding pag-inom ay maaaring magdulot ng tinatawag na alcoholic fatty liver disease, ARLD, ang unang yugto ng alcohol-related liver damage. Ang mabuting balita, kaya ng atay na pagalingin ang sarili nito kung titigil ka sa pag-inom ng alak. Pero maaaring tumagal ito ng ilang buwan o taon. Kaya kung may fatty liver ka, mahalagang umiwas sa alak o maghinay-hinay sa pag-inom. Number 4. Ang mga pagkaing may dagdag na asukal. Ang mga pagkain at inumin na puno ng dagdag na asukal ay mabilis na magdudulot ng problema sa atay. Nagbibigay ito ng labis na kalorya na walang nutrisyong halaga na nagiging sanhi ng pagdagdag ng timbang, insulin resistance, at fatty liver. Isa sa pinakamasamang sangkap ay ang fructose, isang uri ng asukal na karaniwang makikita sa high fructose corn syrup na ginagamit pang patamis sa soda, candy, mga baked goods, cereal, at marami pang iba. Ang labis na pagkonsumo ng fructose ay nagiging sanhi ng sobrang trabaho para sa atay na nagre-resulta sa non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, kung saan sobrang taba ang naipon sa atay. Kung may fatty liver ka, iwasan ang mga pagkaing matamis at inumin. Number 5. Iwasan ang mga saturated at trans fats. Ang mga hindi malusog na taba na ito ay maaaring magpataas ng antas ng masamang kolesterol sa dugo at magdulot ng pamamaga sa atay. Ang mga pagkaing mataas sa saturated fats ay kinabibilangan ng matatabang bahagi ng karne, manok na may balat, mga produktong dairy na mataas sa taba tulad ng buong gatas, keso, mantikilya, at palm oil. Ang mga trans fats naman ay karaniwang makikita sa mga pritong pagkain, commercially baked goods tulad ng cakes, cookies, at pastries, snack foods tulad ng chips at crackers, at ilang margarine. Laging tingnan ang food labels para sa partially hydrogenated oils bilang palatandaan ng trans fats. Bagamat ang coconut oil ay naglalaman ng saturated fats,
Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga fats na ito ay short chain at maaaring may mga benepisyo sa kalusugan, kabilang ang phytonutrients at polyphenols. Sa mga pag-aaral sa hayop, ipinakita na ang coconut oil ay maaaring makatulong sa pagpapagaling ng fatty liver. Subalit, tamang paggamit ang kailangan. Number 6. Iwasan ang refined carbohydrates. Ang mga refined carbs, tulad ng puting tinapay, puting kanin, at pasta, ay nawalan na ng fiber at nutrients sa proseso ng paggawa. Ang mga pagkaing ito ay may mataas na glycemic index, ibig sabihin, maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels na nagre-resulta sa insulin resistance at pag-ipon ng taba sa atay. Kung may fatty liver ka, mas mabuting piliin ang whole grains tulad ng brown rice, oats, at whole wheat bread na mas mayaman sa fiber at nutrients. Sa pagtatapos, ang pag-iwas o paglimita sa 6 na uri ng pagkain na ito alak, mga pagkaing may dagdag na asukal, pritong at maalat na pagkain, saturated at trans fats, refined carbohydrates, at processed at packaged foods ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pamamahala ng fatty liver disease. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.